Okay, so tinatrack namin ng HIV and since 2023 nakita namin mabilis ang pagtaas. From 6 cases a day in 2010, ngayon po nasa 40 to 57 cases a day. So almost 500% increase. And karamihan kabataan, 15 to 25 years old. Whereas noong 2010, parang nasa 25 to 35 years old yung age group. Meron pa tayong kaso na sa Palawan, 12 years old. Most recent na na-report ng media rin na 12 years old nag-positive. So, naaalarma kami dito. We are one of the fastest in the Western Pacific region. We are the fastest. We are the fastest growing in new cases. About 30% ng may mpox positive din sa HIV. And when we found out paano natatransmit yung mpox, pareho rin sexual contact. At pareho rin, naalala nyo, may mga spa tayong pinasara. Tapos we found online anonymous sex ang nangyayari on men having sex with men. So ito ang pinaka-cause. 95% of our new cases are men having sex with men. So hindi siya sa sex worker na babae. It's from men having sex with men. So confirmed talaga, no? And hindi siya magbibigay ng alarm sa atin na magsuot ng mga face diapers ulit and mga face shields, kundi ito talaga ay merong relation sa homosexuality, LGBTQ community. And this is I praise God for this kasi na-expose yung mga ganitong klaseng mga kasalanan. Yes, nakakalungkot dahil may mga naapektuhan. That's something na God is not delighted. Hindi nalulugod ang Panginoon doon. That's why LGBT community is a culture of death. It is a community of death. At tingnan mo yung nangyayari. No? Mpox related sa kanila. HIV related pa din sa kanila. And kung sino may mpox, meron ding HIV. At hindi sa heterosexual, kundi homosexuality. Men having sex with men. Buti na lang, may media na i-expose, may social media, mabilis na i-expose itong mga bagay na ito. And yun, bilang Christian, ako bilang Christian, dapat mabilis din tayo sa paglaganap ng katotohanan na ito, pag-respond dito. So this is part of progress, yung ma-expose yung evil nang sa ganun alam natin kung ano yung i-deal or dinideal natin sa ating current situation.